So anyway, so ito yung aking form. So ang gagawin ko dito ay, ang gagawin ko ngayon ay student entry form o enrollment form, parang ganun. So, syempre, lalagyan natin ng ano, di-design natin. So ang kukunin kong data ay yung kunin natin yung sa seed. So kunin natin yung seed training center o kahit anong training center. Sabihin natin, oh, ito na lang seed para, ayan. So check muna natin yung logo. Ito yung logo ng seed, ayan siya. Ito po yung logo na gagawin natin, ayan siya. So hindi ko sure kung nakikita sa screen, pero anyway, ito siya. Check natin. Ito po yung logo, ay yung logo. Ayan, nakita na sa screen. Ayan. So hindi ko alam nakikita nyo. So but anyway, ito yung ating gagamitin. Then, buksan na natin ating... Okay, so ito yung ating gagawin. Siyempre, magta-type tayo. Anywhere sa screen, mas maganda na sa sentro kaya sa sentrohan na natin. So, lagay natin seed, and tingnan natin yung logo. Seed, empowerment, ayan, empowerment, tapos, and education, tapos, development, training center. So, ayan yung gagawin natin ng ano. Siyempre, ikakamada natin. So, iayos natin. So, gagawin natin mga, siguro hanggang dito. Ayan. Merge natin, wrap text, tapos i-align na, i-ano natin yung text natin, lakihan ng konti. And i-bold letters na rin natin. So, yan ang initial natin. Tapos, syempre, bahala na kayong magkamada, but gusto ko medyo graphically maganda yung presentation. Otherwise, parang ang boring tingnan kasi pag hindi mo gagamitan ng magandang presentation. Basta ka lang magta-type, mag-set ang form. So, mas maganda, presentable. Then, lagyan natin dito ay enrollment form. Ayan, student enrollment form. Ayan, enrollment form. Tapos, syempre, lalaki natin ng konti. Ayan, so medyo okay na yan. So, para sa akin. Ayan, okay na yan. Then, lagyan natin ng logo. So, hindi ko na-isa-isa paano tayo maglalagay ng logo. So, nasa basic po yan ng ano natin. So, kukunin ko dito ay place over cell. Kasi kung place in cell, pag dito kami nilagay, dito magpipit lang yung logo. Laki natin ng konti, zoom natin. Pag kinuha nyo ay place in cell, dito lang magpipit yung logo. So, for the sake of discussion, tingnan natin, place in cell, this device, then hanap tayo ng picture, may book, sa may ito natin. Ayun siya, oh, yun lang, dun lang, no? Hindi, mahirapan kang mag-resize ng picture. So, ando natin, kukunin ko yung picture, pero place over cell. Then, this device, tapos picture ulit, something na, siguro ito na lang, then, insert natin. Ito na yung natin ginawa, ayun siya. Tapos, resize mo lang. Ngayon, pag mag-resize ka, i-press mo yung shift sa keyboard para yung ratio niya, yung length, yung proportion niya is hindi naapektuhan. Ayan. Kasi pag hindi ka nag-press ng shift sa keyboard, nadi-distort yung image. Tingnan natin, ayan, no? Halimbawa, yung ba dito ginagalaw, ayan. Nadi-distort yung picture. So, yan yung ating nakuha na, ayan. So, medyo okay na. Tapos, dito tayo gagawin ngayon. So, una, mag-create tayo ng item na ano yung gusto nating ano yung mga data na gusto natin sa mga estudyante. Halimbawa, siyempre, title, Mrs. ba siya o Mr. ba o whatever, so title. Tapos sabi natin first name, tapos last name, tapos gender, ayan. Kung ano siya, working student, so kunin rin natin status o sabi natin sa trabaho siya. So sabi natin position or trabaho niya or work, current work, ayan. Para meron ka idea na kapag nag-enroll siya sa certain subject, alam mo na kung ano yung trabaho niya. So, ayan. Position o profession na lang pala para medyo maganda yung dating.
Ayan, profession, tapos gender, profession, siyempre, email o contact number muna. Contact number, tapos email. Ayan. So, halimbawa, ano yung, ano mo, yung, kumbaga, multiple, mayroong local, mayroong international. So, lagyan na rin natin ng country. So, enter ng profession, email, country. So, after ng, after ng profession, i-insert natin. So, right-click, insert tayo. Tapos, lagyan natin dito ay country. So, ayan na siya. Title, first name, last name, gender, profession, country, and so on. Ayan. Pero, okay na yan. Then next, ano yung mga i-enroll niya? So, sabi natin old student siya. So, lagyan natin ng previous cluster or subject enrolled. Ayan. So, previous, P-B-O-U-S. O-U-S. O-U-S. Ayan. Previous cluster enrolled. So, sabi natin multiple cluster yan. So, gagawin natin 1, 2, 3, 4. So, check natin. So, lagyan natin 1 sa dulo. 1. Tapos 2, 2, 3. So, bakit tatlo lang? Kasi yung training namin is hanggang ano lang. Ito lang yung capabilities na hawakan sa isang araw ng isang ano, parang ganun. But anyway, so i-align natin sa something na ganyan. Or kahit hindi naka-align. So, bahala na kayo kung gusto niyo i-align or whatever. So, bahala na kayo doon. Then next, so previous cluster enrolled, gawin natin naman ng cluster enrolled. So, yung gusto niyang i-enroll naman. Sabi natin cluster, you want to enroll. So, depende yan sa data na gusto mong i-gather. Enroll. Ayan. Gawin natin 1. Tapos 2, 3. Ayan na siya. Mali pa yung spelling ng cluster natin. Ayan. So, title, name, gender, profession, country, contact number, email. So, yun ang mga initial nating ilalagay. Then, next ay, so, ito na yung data natin. So, ikakopy na lang natin yan. Copy natin bawa dito. Tapos, by the way, landing page pala yung gagawin muna natin. So, rename natin to ng yung data natin, yung sheet natin gawin natin landing page. Kumbaga, ito yung magiging opening screen ninyo. Landing page. Ayan. Then next, gagawa pa tayo isa pa. Sabi natin, ito naman yung opening screen. Home na lang. Home. 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 Basta home. And yung landing page, hindi dito natin kailangan to. So, kailangan natin ilipat to. Ayan, copy or control X. Bala na kayo doon. Then, lagay natin somewhere muna dito. Yan. Tapos, doon tayo balik tayo sa landing page. Ito yung landing page natin. Siyempre, ayan siya. Tapos dito, maglagay tayo ng proceed. Ayan. Kasi, kumbaga, pag open ng landing page na yan, itatanungin ka, ipoproceed mo ba or hindi ipoproceed? So, ayan. Lalagyan natin ng proceed. Ayan. Tapos, lagyan natin dito ng yes. Yes or no. Ayan. So, sabi natin ganun. Then, format natin Ayan. And, gitna natin siya. Ayan. I-bold letters natin para viewable. And, medyo lakayin natin text niya. So, I think that's all. Yeah, okay na yan. Then, syempre, po-format na natin ngayon. Gawin natin hanggang dito lang siguro. Kaya, so, highlight. Gawin natin kulay green. Ayan, para may dating, di ba? Ayan, gawin natin tong white. And hindi siya balance Ayan. Mas maganda i-balance natin siya. So, nasa natin i-adjust. Somewhere siguro dito. And dito rin. Adjust natin. Ito ay lagyan pa natin isa pa. So, ganyan lang naman mag-create. And ito ilipat natin dito sa kabilang side. Or totally ilipat natin ng buo itong mga to. Copy-paste natin. Ayan. Ito, delete natin. So, inaayos lang natin yung ating form. Ayan. More. So, I think okay na yan. And laki natin ng konti. Pero para medyo viewable siya. So, okay na yan. That's all I think.
O adjust pa ng konti. Adjust pa ng konti. So, ayan, okay na yan. Then, next ay, ito medyo hindi balance. So, bawasan natin itong part na to. Ayan, then, ito na yung ating gagawin ngayon. So, sunod, siyempre, lalagyan natin ng border. And the rest, gagawin natin black. Para, ayan, sir, nawala na yung ginawa mo. Nawala na nga yung ginawa ko. Ayan, tingnan natin to ha. So, sabi natin green. So, hanggang dito lang. Oh. Ayan, so hanggang dito lang tayo. Ito ay black na rin. Ayan, para pag nag-open yung screen, ito agad mag-a-appear. Ay, ganting white. And dito naman, gawin nating, yan, naka-sentro, sentro. And adjust pa natin to. And tanggalan natin ng border muna ulit. Borderless. So, no border. And gawin natin ng outside border. Yan. So, yan na po yan. Then, next ay ito yung magiging home, yung pinakang form natin, main form. Sabi natin yung main form. Main form. Then, next, gagawa tayo ng another sheet. Rename natin ng row. O sabi natin data. Ayan, data. And another sheet, gawin natin itong right-click and rename, gawin natin row. Ito yung magiging row natin. So, yung landing page, i-connect natin kay main form. So, ang gagawin nyo, i-click lang yung yes na button o yung cell. Tapos, i-link natin to. So, insert, tapos link. Tapos, kunin natin dito sa paste in this document. Kunin natin yung main form. Then, press OK. Ayan na siya. Nakalink na yan. Tapos, syempre, lalakayan natin kasi lumiit siya. Ayan. Kaya mga 14. Ayan. So, ganyan po yung tema natin. So, balik tayo dito. So, kayo na yung bahala dito sa opening screen. Kung gusto mong lagyan ng mga picture, okay lang. Kung hindi, okay lang din. So at least yan na yan. Next, pupunta natin yung main form. So, ito yung nakalink na doon kay main form dito. So, pag click mo yan, click. Kaya, pupunta na yun sa main form. So, babalik tayo dito. And, kukunin ko na itong format na to. Ito. Ika-copy ko lang yan. Copy. Then, punta sa main form. I-paste natin dito somewhere. Para hindi na ako magre-remake. So, ayan na yung nakuha ko. Tapos, syempre, kailangan natin i-ayos na para maganda po yung presentation ninyo. Kaya, ito, na-deform na yung ating ginawa. So, yan, balik natin. And I think okay na yan. Okay na yung layout. Balik pa ng konti. Ayan. So, student enrollment form. Ayan. Kigitna lang natin to. Ito ay liitan. Yan. So, okay na tayo dyan. And, syempre, lakayan natin ng konti. And, i-maximum, i-zoom natin ng konti. So, yan po yan. Tapos, yan, okay na. Naka-live tayo sa Facebook. So, ayan na siya. So, liitan pa natin ng konti. Yan. Student enrollment form. And ito, baba natin konti. And gusto ko may space dito para control natin. Ito nga, ibababa ko. So, copy and paste natin dito sa baba. Ayan. Ito ngayon, wala na. Ayan. Para medyo, yung alignment natin, medyo okay. Dito, merge na rin natin. Done. Then next, yung mga inilagay natin sa baba, ito yung title, first name, ilalagay natin isa-isa ngayon. So, mag-create naman ako ng empty. Ayan. Tapos, ilalagay ko itong title. Kakopy ko na lang, then ipipaste ko dito. Paste natin. Kaya lang, gusto ko merong balance din dito. So, delete muna ulit natin. And ito, liitan. Tapos, dito natin ilalagay yung title. Ayan. Title. Oops, sorry. Copy. And dito, title. Done. Siyempre, laki ng konti. Then, first name. Dito naman tayo. First name and last name. Copy. I-distribute lang natin. Then, gender. Copy ulit. Then, dito yung gender. Then, profession. Copy. Profession dito. Then, country. Copy. Country dito. Tapos, contact number. Copy. Lagyan natin yung contact number dito.
And email, copy. Lagyan natin yung email dito. So, ganun lang. And medyo ano tayo, na kinulang. So, insert pa tayo ng counting cell 1 and 2 and 3. Isa pa, para masaya. Yan, 3. Right click and insert. So, yun na po yung nalagay na natin. Then next, syempre, i-aayos na natin yung design. Ito, lagyan natin space para then dito naman yung i-entry mo yung kailangan mo. Then done. So, lahat ng may lalagyan entry, palalakihan natin ng konti. So, 1, 2, sorry. Napindot ko shift. So, control sa keyboard. Ayan, control sa keyboard. Tapos country, contact number, and email. Tapos, right-click natin, then row height. Siguro okay na yung mga 30. Done. Yan po yung ating inilagay. Tapos, kulayan natin itong mga to. Ayan. Hanggang sa baba. Kulayan natin. Tapos itong lalagyan ng data ay gawin natin puti. Ayan. Ilagyan natin ng control sa keyboard para sama-sama na silang lahat. Tsaka, yan. Okay, so yan na po yung ating entry form. Then next, so meron tayong title, first name, last name, gender, tapos profession, country, contact number, and email. Then next ay, siyempre sa kabila, ganun din gagawin natin. So medyo sentro ulit natin to. Laki ng konti. So okay na yan. Tapos sa kabilang side, ganun din. Ika-copy naman natin tong previous cluster. So copy natin, then ilagay natin dito. So paste. Ayan. Then gawin natin, ayan, ayan. So tanggalan natin yung white kasi hindi naman siya dapat may white. So ayan siya. Lagyan natin ng konting space dito kasi lalagyan natin ng checkmark mamaya yan. Tapos ito yung lalagyan natin ng space dito. Ayan. So ganyan po yung tema natin. And medyo dito alanganin. So delete natin to. Delete. Okay. Tapos, syempre, lalagyan natin ng kulay din. So, ganun lang naman gumawa. And 1, tapos dito, tatlo rin, puti lahat. And dito ay 1, okay na siya. 2, 2 and 3, and dito ay 2 and 3. So, ayan lang. Tapos dito ay 1. So, kunin natin to. Copy. Yun lang data ang kakailanganin ko dito. So, ika-copy ka lang dito sa formula bar natin. Tapos, paste natin. So, ayan. Meron tayong nagawa na natin ang procedure. Tapos, next ay, syempre, po-formatan natin. So, itong mga narito ay mamaya natin titingnan. Mas maganda ito narito. Cancel natin na. Copy pala. Or X. Control X. Saan natin dito ilagay. Ayan. So, next ay, okay na tayo dito. Medyo laki natin yung kanyang space dito. Ayan. Para, and hindi siya gitna. Ayan, hindi siya gitna. So, gitnain natin to. Siguro, dito natin pagitna. So, merge natin and dito natin ilagay. Check natin. Ayan, medyo gitna na. Okay na yan. Then, next ay, po-formatan natin ngayon. So, gagawin, title, dito sa title, lagay natin dito equals, equals, kunin natin to, link natin, enter. So, ganun lang gagawin natin. And dito medyo laki natin para maganda yung space. So, click natin, hila-hila, done, para kitang-kita natin. Tapos ito, tanggalin natin to para bawas space. Delete. So, yan, title. Then next ay first name, equals natin, ilink natin tong first name. So, last name equals ulit, ilink natin last name. Profession, ilink natin yung profession niya, ito. Tapos country, ilink natin country, enter. Contact number equals contact number. Tapos email equals email. Tapos previous cluster,
Yung number 1, kunin natin number 1, enter. Tapos number 2, kunin natin number 2. So, ganun lang yung procedure. Ililink nyo lang para makikita nyo bakit nililink pa ni sir. Pwede namang i-type. Makita nyo mamaya bakit natin nililink. Equals, then 2, then 3 equals number 3. So, done. Done na tayo doon. Then, itong mga to ay i-align natin maganda. Lahat ay naka-left. Ayan. Para pantay-pantay. Then next ay, itong sa gender, i-activate natin yung developer dito sa ribbon. So, gagawin kung wala ito dito, punta kayo ng file, then option, then customize ribbon, hanapin niyo si developer, dapat naka-check yan. Kung hindi, by default, hindi siya naka-check. So, kailangan niyo i-check. So, under ng developer, then add-ins, or rather, ng control, may insert dyan, kunin natin si radio button. Ito yung radio button na tinatawag. Ayan. Tapos double click, pangalanan ng mail. So, mail. Yan, mail. Sorry, mail. Lagyan natin ay mail. Ayan. Ayan na yung ating ano. I-right click nyo kasi kapag hindi nyo i-right click, makiklik yung ganyan eh. So, right click nyo para makuha nyo. Ayan. Nag-highlight. Duplicate natin. Control D sa keyboard. Then, i-align natin somewhere dito. Then, double click yung pangalan. Pangalanan ng female. Ayan. So, ayan po yung ating data. So, ngayon, itong gender na to, ililink natin dito. Dito. Lalagyan natin ng logical, ng if and then na formula. So, dito, ang gagawin nyo, click dito si mail. Tapos, format control. Tapos, nado sa cell link. Tapos, ilink nyo itong ito. Wag ito. Lalagyan natin yung conditional statement dito. Ito. Then, enter. Then, okay. So, ayun, no, naka 1. Tapos, pag-click ko si mail, nagiging 2. So, lalagyan natin yung condition dito. Equals, if, ayan. So, double click. Ayan. If, 1, so, lalagyan natin ng condition doon sa part na yun. So, check natin. Excel. Ayan. Lalagyan natin ng condition doon sa part na yun. So, equals, tapos ito daw. Equals ito. Ayan. So, K32 nakalagay. Tapos, equals to 1, tapos comma, mail, o apostrophe, mail. Ayan. Laki natin para kitang-kita nyo uli yung formula. Escape ko muna uli ha. Escape. Ulitin ko yung procedure muna. Yung nilagay natin radio button o radio button. Click natin. Tapos format control. Tapos dito sa cell link, i-define nyo or ilagay nyo yung katapatan gender. Kasi isasama natin to sa conditional formula. Just sa logical formula niya. Enter natin. Then okay. Susunod, lalagyan natin dito ng statement equals if then double click itong ating formula tapos ito yung cell reference natin equals to lalagyan natin equals to 1 comma apostrophe mail tapos apostrophe uli then comma uli tapos equals to female ayan then comma uli then bracket. So, ibig sabihin yan, kapag ito ay naging 1, male. Kapag naging 2, kapag naging 1 pala, male. Kapag hindi 1, automatic female. So, enter natin. So, ayan, no, naka-female. Kasi ito dito eh. So, bakit siya naging female? So, nanggaling to. Dito po yun, nakalink ko. Kapag kilik natin yung male, automatic magiging number 1 siya. So, magiging male siya. So, yun ang ano niya, ang procedure. Then next, ililink natin ang profession natin dito doon sa ating listahan dito sa baba. So, landing page, main form, data, row, kunin natin isang item. So, ito yun, no? Kukunin natin listahan ng ating mga list of country. So, copy. Tapos, so, lagyan natin dito ay rename natin country.
List of countries. Yan. Isa pa, another item, gawin natin, rename natin profession. List of profession. Para hindi na magta-type yung yung guest ninyo or yung bisita ninyo or yung student, kumbaga. Tapos dito, lagay natin dito ay rename natin subject o cluster list. So, kung mas maganda para organized, kung capital lahat, cluster list. Ayan. So, list of country, pipis natin yung kailangan natin dito. So, ayan siya. Tapos, copy ulit tayo ng occupation naman. So, copy lahat. Tapos, balikan natin yung form natin. Yeah, list of profession naman tayo dito. So, paste natin. Ayan. Tapos, cluster list naman. Balikan natin yung data. So, kahit anong cluster list, bahala na kayo sa subject. Kung ano yung gusto ilagay. Cluster list, ilalagay natin. Paste natin dyan. Up. Copy. Tapos, ito yung ginagawa natin. Paste natin. Ayan. So, lagyan natin isa dito para alam natin. Kapag bakante, ito ilalagay natin. So, ito na lang. Yan. So, link natin ngayon. So, unahan natin sa main form uli. So, balik tayo dito. Dito ng konti para makita natin yung ating ginagawa. Then next, previous clusters enrolled equals. Tapos puntahan mo yung list of cluster list. List of cluster list. Click natin, enter. So, ayun na siya. Spill. O, nag-spill daw. Tingnan natin kung bakit nag-spill. Cluster list AA. Cluster list AA. Okay. So, list of country. Yeah. Oh, sorry. Ito yung landing page natin. Main form. Ulitin natin ito. Delete. Equals. Kunin natin sa cluster list. Ito. And enter. Ayan. Mali yung procedure actually. So, mali yung procedure. So, ang gagawin natin ganito. So, yung kanina, mali din yung procedure. Kasi kanina, nililink na natin yung manarito. Pero hindi nag-take effect, di ba? Ayun o, nawawala. So, ganun yung gagawin natin. Mag-introduce tayo ng tinatawag nating data validation. So, under ng home tab, natin data, then data validation. So, yung profession dito, ililink natin dito. Ayan, using data validation. So, click natin profession, data validation ulit. Then, any value, gawin natin list. Then, dito sa source, click natin to. Then, i-click natin yung sa profession. So, ito yung list sa profession, click, then enter. Tapos, okay. So, nakita nyo, nagkaroon dito ng listahan. The same thing din sa country. So, data validation ulit, any value, list, cell, or source, then country. Click natin to, tapos enter, then okay. Ayan na. Contact number, wala. So, dito rin sa cluster, data validation, any value, list, kinuha, source, kinuha tayo dito sa cluster, click natin dito, yung A para lahat ng, pag nadagdagan ng listahan, automatic, madadagdagan ng listahan yan. Then, okay natin. Ayun nga. Then, copy lang natin yung cell na to. Paste natin dito sa pangalawa. And pangatlo. Ayan, pangatlo. Then, dito ulit. Isa. Then, pangalawa. And pangatlo. Kung mapapansin nyo, nagkaroon dito ng arrow na mamimili na lang yung estudyante kung ano yung gusto niyang i-enroll. Siya yung tinatawag na data validation. Although, dito sa data validation, pwede tayong gumamit ng dito. Yan dito, any value, pwede tayong maglistahan. Pwede kayo mag-type actually dito. But, pag may listahan kasi, kung 100 yung magiging selection mo, 100 din yung itatype ko dyan na pagkahaba-haba. So, hindi natin ginawa. So, next ay, okay na yan. Okay na tayo. Okay na, palitan natin konti. Toink, 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 toink. Ayan, next ay, lalagyan natin dito ng button. So, balik ulit tayo sa developer.
Andun yung button. Insert, button. Ito, lagyan natin. Ayan. Pagpantay natin para medyo, ayan. Tapos lagay pangalan ng macro name. So wala pa. Lagyan natin dito reset. Reset button. Ayan. Then, okay natin. Yung button, double click lang natin. Tapos pangalanan, reset. Okay, then i-copy natin to or pag i-copy nyo, right click nyo lang, then duplicate or yan, ulitin ko. Right click, tapos click tayo somewhere dito, then control D, tapos tsaka natin ilipat. And medyo alanganin yung space niya, so laki natin ito ng konti. Ayan, tapos right click ulit, tsaka natin i-move yan. Kasi pag hindi nyo ginawa yung right click, hindi nyo may move yun. Tapos itong reset button, lagay natin dito ay submit. Ayan. So, yan yung procedure. Ito, pag click natin, ibig sabihin, lahat ng entry mo dito, pag click mo yung submit, pupunta yun dito sa data, dito. Pag reset naman, mawawala yung mga entry dito. So, yun ang magiging tema. So, litan natin yung konti, litan. So, ayan na po yung ating nagawa din. Siyempre, mas malinis, mas maganda yung form. Ayan, lagyan natin ng, so, lagyan natin ng counting, ayan, ganyan. Tapos, dito somewhere, siguro, lagyan natin ng, Charon. Kaya natin ng bottom border. So, yan. Okay na, may form na kayo. So, ulitin natin, landing page. Gusto mo mag-enroll, proceed? Yes. Pupunta na yun dito ngayon. Tapos, syempre, i-entry mo kung ano yung gusto mo ilagay. So, ganun ang tema. Lagay mo kung ano gusto mo. Oh, bakit nag-lock yung ating item? Ayan, check muna natin ating, ayan. So, ayan, lapit na. Malapit na tayo matapos. Ayan, so malapit na. So, ayan na po, nagawa natin ang ating mismong form. And susunod dyan ay ikakamada naman natin itong nasa baba. Itong title. Ito, kakopy natin itong mga to. Copy. Copy natin. Tapos ilalagay natin sa row. Ito yung row natin. Ayan. Paste natin dito. So, huwag nyo magad i-paste. I-right click nyo. Tapos paste spatial. Tapos i-click nyo yung value. Then transpose. Then press nyo yung okay. Ayan na yung magiging tema niya. Ayan. So, syempre, lakay natin ng konti para kitang-kita natin. Then, i-ayos natin. Title. So, siguro mas maganda. Okay na yan. Ganyan. Name, last name, gender, tapos profession, country, contact number, email, contact number, tapos previous cluster, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, dito ay lagyan natin ng, ito i-merge natin. Kasi kailangan natin dito yung magiging two-line. Ayan, profession, click country, click contact number, click. Ayan, puro para maganda. Dito okay na yan. Ito ang ating gagawing merge. Then, yes natin. Kabila ay ganun din. Merge. Yes natin. Tapos dito sa ilalim ay yung 1, tapos 2, tapos 3. Tapos 1, 2, 3. Oh, sorry. Ayan. Then, tanggalin natin yung 1 dito. Backspace, backspace. Ayan, para maganda yung pagkakakamada. Ayan. Then, next side. Siyempre, laki natin ng konti para kitang-kita nyo yung baka hindi niya mabasa. So, okay na yan. Okay, okay. Country. I-ano natin. I-wrap text natin para, ayan. Sunod, ayan. So, okay na yan. Siyempre, lagyan natin ng border para kitang-kita. All border. Done. And yung magiging entry point natin dito, laki natin para or kahit hindi na kasi gagawin lang naman natin itong bridge. Bridge para dun sa data papunta sa from main form to data. Gagawin natin bridge yung row. Then next, ito mga narito, pwede nyo itago. Right click, click 1, 2, 3, right click and hide natin. Hindi na natin kailangan sila. Then next ay, so nakuha na natin yung data. Ito na yung row rather.
Tapos ito, kukopyahan ulit natin. Copy. Tapos gagawa tayo ng magandang form dito. So, somewhere dito siguro. Paste natin. Ayan. Tapos iayos natin. Click. Click ulit. Country, contact number, email, previous cluster. Ito, pagpantay-pantay natin. So, highlight lahat, then move natin. Done. Ayan. Tapos, siyempre, mas maganda ang presentation. Ayan. Then, lagay natin sa taas ay, merge natin to. Lagay natin ay student master list. O, bahala na kayo sa title, ha? Enter. Ayan, bahala na kayo sa title. Siyempre, lakayin natin din para kitang-kita. Ayan. Ayan. Then yan. Then, siyempre, format natin. Depende sa color code na gusto mo. Kailangan maganda sa presentation, kailangan mas maganda may harmony yung kulay. Ayan. So, nagpunta ako sa green motif. Ayan. Student master list. Yeah, ayan na yan. Then, syempre, iaayos na natin ngayon. Susunod, ito yung mga lalagyan ng data. So, kailangan na maayos din siya. Hila, hila, hila. Hop. Ayan. So, ayan na yung ating gagawin. Then, ito, lagyan natin ng format. Yun na yung ating format. Then, the next tuloy. Yung mga hindi natin kailangan, itago na natin. View grid line. O, di ba malinis? So, malinis yung form natin. Then, next, eto na. Yung medyo maselan na, na topic. Gagamitin natin yan. Gagamit tayo ng macro. So, macro. So, gagawin natin mula sa main form, ito, ililink natin. So, maglalagay muna tayo ng temporary data. So, Mr. Enter. Tapos, ito. So, first name, sabi natin Ronel. Ayan. Last name, Pabico. Ayan. Gender, male. Profession, pili tayo ng profession na available dito. Sabi natin visualizer. Country, sabi natin Philippines. So, dyan na, listahan. Philippines. Ayan. Contact number. So, sabi natin positive 966. So, 1230532. Ano ko lang hindi ko bibigyan yung tunay na number. Dami lang siya. Ayan. Ayan, ayan. So, 0966 yan. Ayan. Tapos email, rpadc 2025@yahoo.com. Enter. So, ayan na. Ito number. Then next, syempre, kunyari, previous enrolled, hindi man nag-enroll dati, so blanco. Hindi rin nag-enroll dati, blanco. Hindi rin nag-enroll dati, blanco. Cluster you want to enroll, sabing gusto kong mag-Photoshop. Second, ay gusto kong mag-AutoCAD. Third cluster, gusto kong mag-3D Max. Ayan, so yan yung mga item na yan. And siguro, mas maganda lakayan natin ng konti ito. Copy, copy. Oh, sorry. Highlight lahat para ayan, gawin natin mga 14. O, ayan na. And sentro natin lahat. Oh, pangit. So, dito na lang. Ayan. Done. Tapos, ayan, nakalink na yan dito. Oh. Ito, ilagay na natin dyan somewhere. Tapos yung data natin dito, itong contact number dito. Okay, tingnan natin ha. So, copy natin to. Copy. Tapos, draw. Click natin dito. Right click. Paste spatial. Value. Transpose. Okay natin. So, check mo kung tama yung lokasyon. So far, tama naman ang lokasyon nila. Tama naman. Ayan, tama naman. Dito, igay nating naka-wrap text para, ayan. Tama naman yung lokasyon. So far, tama. So, ayan. Yan na yung procedure. Tapos ito, ikakopy rin natin
ipipaste naman natin dito sa data. So, paste din natin para tingnan natin kung tama rin ang location. So far, tama rin. Then, laki natin itong cell. Ayan. Okay, okay. So, lakayan din natin konti. Mail ay medyo maliit. So, liitan. Yung title, medyo maliit, liitan. Ano pa? Contact number, liitan din. Previous cluster, ayan. So, okay na yan lahat. Format natin. Ito ay gitna. Ayan. So, yan na po yung procedure ng paggawa ng data form. Ngayon, i-automate natin ngayon. So, ito na yung procedure ng pag-automate. So, highlight lang natin and counting lakihan, mga 12 or, yeah, 12. Okay, so tatanggalin ulit natin syempre. Tanggalin. Kasi i-automate natin eh. Ito ay sentro natin ha, para maganda yung format. Sa row, kahit okay na yan. O, delete na rin natin para sigurado. Main form, okay na rin dito. So, itong narito ay critical data. Hindi naman critical, but ano yan, kailangan hindi siya viewable sa mata ng viewer. Ng mga itatago natin yan. Ang gagawin, punta tayo ng developer. May makita kayong record macro. So, una mo natin i-record yung itong submit. Lahat ng data dito is mapupunta dito sa ilalim, syempre. Automatic nakalink naman yan. Then, yung data dito mapupunta sa row. Then, yung data sa row mapupunta dito sa data. Bakit di na lang natin eksakto? Kasi pag in-eksakto nyo, halimbawa, ito yung question dun. Bakit di lang natin ito i-eksakto na automatic mapupunta dito? Pag ganun kasi ang case, ma-override lang yung first line. So, ang target natin, kada entry mo na idadagdag dito ay pababa ng pababa yung data. Hindi siya yung pagka-override mo, pag-submit mo, ma-override yung data dito. Otherwise, useless yung magiging procedure mo. So, ganun yung tema. Kaya naglagay tayo ng bridge. Ito yung tinatawag na bridge ng basta bridge. Tulay. Then next, punta tayo balik tayo sa form. Ang gagawin, balik tayo sa form So, form, or rather, developer, macro, record tayo. So, click natin, sabi natin, macro name ay submit button. Submit data. Submit, or automate na lang, sorry, automate. Kahit anong pangalan, okay lang. Tapos, this workbook, ibig sabihin lahat ay masasakop niya, din okay natin. Tapos, nagre-record na yan. So, ang gagawin, mula doon sa data, sa row pala, rather. So, syempre ito, kakopy natin. Copy, highlight, hanggang dito, copy. Punta tayo sa row, right-click, paste spatial, tapos value, transpose, okay natin. So, ito yung data. Sunod, copy uli yan. Copy, punta ng data, click dito, punta ng home tab, i-click yung insert, copy cell, tapos shift cell down. Then, okay natin. Ayun yung data natin. Siyempre, lakay natin. Ayan, nilakay lang natin yung mga data dito. Kasi hindi kasya. Ayan, so yun yung tema. And, yan, ina na lang natin dito. So, ayan na. And dito ay medyo hindi kasya din. So, ayan yung data natin. Tapos, so okay na yung data. So, lahatin na natin. Pwede nating i-close yung ating macro. So, nakalagay yung data dito. Developer, stop recording. Tapos, i-format na natin kung anong gusto natin i-format. Ayan. Home tab, 14. Okay na yun. Yeah. So, ganun lang. Naka-record na yung macro So, okay na yung macro data row. Ngayon naman, magre-record ulit tayo na tatanggalin naman natin to. Itong narito. So, developer ulit. Record macro. And lagay natin dito ay reset. Reset. Ayan. Then, okay natin. The name macro already exists. So, replace macro. So, nakapag nag-ano na ako before kasi. So, yes natin, replace na lang. Then, okay natin.
Then, click natin 1, 2, recording yan ha, yan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero kahit hindi ka na bumilang, okay lang yun. Tapos, i-ano natin. I-clear natin yung cell na yan. Cell niyan. So, right click, tapos hanapin niyo yung cell. Clear cell. Format cell, okay, wala dito. So, balik tayo dito sa check natin sa mga to. Delete, wala. Format, black cell. Format cell, so wala rin. Pag niyo po-format kasi, mawawala yung formula natin. So, hanapin nyo lang yung clear cell. Ayan, no? Clear content. Done. Okay na yan. Tapos, stop natin yung Marco tuloy, macro. So, done na. Ngayon naman, isa-assign natin yung macro dito sa submit button. So, click, or rather right click, format control or assign macro. Tapos, kunin natin yung automate. Okay. Sa reset, click natin to. Tapos, assign macro, reset. Then, okay natin. Then, try ulit natin. MR, Juan. Tapos, sabi natin si Juan. Tapos, dito ay si Pedro Juan de la Cruz. Ayan, Cruz. Tapos, male, position, sabi natin siya ay waiter o teacher. Country, sabi natin taga Uruguay. Contact number, 1234567. Email, jd at gmail.com. Done. So, dapat small letter para at gmail.com. Done. Tapos, cluster enrolled. So, sabi natin nag-enroll siya ng productivity office. Nag-enroll siya ng DOMRAC before. Dito ay wala kunyari. Dalawa lang in-enroll niya. Tapos, nag-enroll siya ng bago ngayon. Photoshop naman. Tsaka video editing. Tapos, tsaka 3D Max. Tapos, submit natin. Diyan, ayun na po siya sa taas. Nandito na siya. So, ganon ang procedure. Lagay natin ay 14. Ayan. Tapos, lahat nakasento. Ayan, nakasento lahat. So, ganyan. Yan yung procedure natin. So, may master list ka na. So, pag open yan, tago lahat yung mga kailangan itago. Katulad dito, itago nyo itong mga to. So, kailangan di siya visible to. So, gayin natin. Gayin natin puti. Halimbawa, ay nakatago na siya. So, ito lang ito lang ang nakikita mo sa main form. Yung view, tanggalin natin grid line. Ayun na yung main form. Kita ng konti. So, di ba? So, ayan po yung ano. Tapos, pag gusto mong burahin, reset lang. Point. Wala na yung item dito. Tingnan yung data. Ayan pa rin. Raw. Siyempre dito bridge lang naman to eh. Pag may tatago kasi mag-error yan. Tingnan natin na. Right-click natin tong row. Hide. Tapos main form. Nag-entry tayo. Nag-entry lang tayo isa. Tapos, subukan mong i-submit. Kaya mag-error yan. No? End natin. Kasi tinago mo yung data. So, I mean yung form. So, i-lock mo na lang. So, click natin, right-click, unhide natin. All sheet. Yan, unhide yung row. So, viewable na siya. Main form ulit. Submit natin. Okay na uli yan. Ito na yung sa taas. So, gano'n lang yung procedure na paggawa ng landing page. So, then, siyempre, protect nyo yung sheet para hindi mabago yung mga data dito sa ilalim. And hindi mabura. Baka mabura yun. Re-protect nyo lang. Hanapin nyo lang yung protection dito. Data. I think data. Oh, sorry. Insert, page layout, formula, data, review. Ayun, protect sheet or protect workbook. So, ganun lang yung case. And dito sa row, pwede mong gawing para hindi halata na ginagamit mo yan. So, gawin natin mga puti lahat. So, wala na. I-lock mo na rin yan para hindi siya magagalaw. So, yun lang po ang ang tinatawag nating data entry form. So, depende kung ano yung gustong makuhang data sa mga
Halimbawa sa mga visitors, yun ang ilalagay mo dito. Reset natin to. Ayan. So, pag open, landing page, then proceed, yes. Pupunta yan dito. Then entry, lagay, then submit. Gustong i-clear out, reset. So, yun po yung tema. Yun lang, and see you sa mga susunod. Marami pa po yung item yan. Enroll po kayo ng office productivity, then sundan nyo ng advanced spreadsheet para marami kayong matutunan. So, yun lang, and see you sa susunod na topic.